Uy, tatayo tayo ulit. Pasensya na po, tatayo tayo ulit. Tapos babati tayo. 10 10 nawawalang ninang at 10 nawawalang ninong na nangako. Come on, Merry Christmas po. Sige po, batiin natin ang bawat isa. Grabe, no? Kayo ba, bumati na kayo dyan? Batiin na. Alam mo, ang meron ngayong pera, mga pastor. Kaya puntahan niyo yung mga pastor dyan. Palakpakan natin ang Panginoon na malakas. Yung palakpak na parang ito na yung huling buhay nyo. Pupo tayo lahat, purihin ang Panginoon. The topic or the theme of my message today is the first Christmas. The unang Pasko, the first Christmas. And I will be speaking highly historical po and geographical, but I'll try my best to, communicate it well and to give the meaning for the modern times. Kasi alam ba ninyo, ng unang Pasko, in order at nakumpleto ang celebrants na umabot ng 2 years. But the ending of the simple celebration was tragedy in history. Grabe ang bigat nung Pasko kasi nauwi sa trahedya. At isipin nyo ito, try to imagine this, that inside your living room with your children playing around is a murderer. No, ganyan. Pakita nga natin yan. Ganyan, oh. Nasa living room ka, oh. Tapos in-invite mo yung mga kaibigan mo. Tapos one of the visitors is a murderer. Sipin mo yun, oh. Hindi yung dalawang anak mo. At ang target noong bisita mo is to kill one of your children. Okay ba kayo ron? Hindi ko maisip eh. And so, when Christ was born, kasi nga, pag nakita natin yung the embedded history of Christmas, or the narrative, or the birth narrative of Jesus into the world, is something very joyous, ano? But to be honest, it is something that is so horrifying. It is full of losses and tragedy. It is full of tears and fears. And if you go to Matthew 2:16, mamaya punta natin yan, it has been traditionally called the massacre of the innocents. The massacre of the innocents. So the celebration lasted for 2 years, and the end of that 2 years was the massacre of these innocents. So the debate will be how many were killed. So ang tanong nila, is this fictional or factual? Ito po kaya ay fictional? Baka naman katang-isip po ito. Pangalawa, paano mamamatay ang 2,000 bata in a remote place like, Bethlehem? 2,000 infants? Di ba? Napakaliit lang because during the time, the population of Bethlehem was around 1,500 families. 1,500. So, saan mo nakuha yung 2,000? Sapagkat na sinasabi nila, 2,000 boys were killed and were massacred. So, the question is this fictional or is this factual? Ayan. Yun ang tanong ng iba. Kasi nga, we are told about the killing of all boys 2 years old and younger and in the region of Bethlehem. At the question is, paano ito nangyari? Did this actually happen historically? Talaga ba ito nangyari sa kasaysayan? At ano ba? So ang question natin ngayon, the question is, kung nangyari ito sa kasaysayan, was there any record of other books supporting this event? This horrifying event in history? Like, ano ba to? Was there a corroboration between Luke and Matthew? At sinabi ni Luke na, I confirm, talagang kailangan yan.
Another question will be, the famous author or historian named Josephus. Was there an account recorded by Josephus that this thing happened? Ito bang nangyari na ito ay sinasabi ni Luke at sinasabi rin din ba ito ni Josephus? Yan. So para malaman natin, tingnan natin ang verses ng scripture in order, I will try my best na magkaroon tayo ng discussion, balikan natin ang kasaysayan kung paano nila sinelebrate ang Pasko ng talagang malungkot. So hindi pala masama na ang Pasko nyo ngayon ay malungkot. Ilan dito ang medyo malungkot ang Pasko niya? Taas ang kamay. Tataas ang kamay. Wala nagtataas ng kamay. Ilan dito ang medyo malungkot, medyo masaya lang? Pakitaas ang kamay. Kaya okay. So hindi, sabi mo sa katay mo, hindi masama yan. Okay, na may kalungkutan. Katulad niyan, yan ang nativity natin. Tama ba? Tingnan niyo po, try to observe the nativity. Sige po, ano nakikita niyo rito? Sige po, observe. Tingnan niyo mabuti. Ha? Joseph, yeah. Ano pa? Lakasan niyo ng konti nga. Oh, may 3 magi, andun, donkey, Pero sa right side po niyo, may killer. No? Sino siya? Pag-usapan natin. Tingnan natin tong killer na ito. Sino siya? Anong pangalan niya? Can we go to Matthew 2:13-18? When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother, escape to Egypt. Stay there until I tell you. For Herod is going to search for the child to kill him. And so he got up, took the child, his mother, during the night, left to Egypt, and where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord has said to the prophet. Out of Egypt I called my son. Hosea 11:1. And when Herod realized that he was outwitted by the Magi, kasi sabi niya, bumalik kayo sa akin, ha? Sabihin niyo sa akin, okay? After searching for the boy, return to me. I pay homage to him. Sabi niya, but please return to me so that I may pay him homage, so that I may worship him too. So that was the instruction of Herod to the Magi. But he was outwitted, outwitted by the Magi. And so nakalaman niya, hindi bumalik ha. So he was furious, gave order to kill all the boys in Bethlehem, its vicinity, who were 2 years old and under. So hindi lang pala Bethlehem at lahat ng vicinity. Kasi nga, hindi kakayanin ni Bethlehem mag-provide ng 2,000 na sinasabi ng chismis ni Marites. So in accordance with the time he had learned from the Magi, and then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning. Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they are no more. It was said by the great Jeremiah 31:15. Can we go to Jeremiah 31:15? This is what the Lord says. A voice is heard in Ramah, mourning and great weeping. Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they are no more. So the question is, who's this killer? He was mentioned by the Bible by the name of Herod. Sino siya? And so the first Christmas was not only celebrated by great men and even celestial beings joined the celebration, but it was also joined by a killer, a notorious, great killer, a person who had a license to kill. May kakayanang pumatay ng tao. Interesado ba kayo na sa uli-uli sa paggawa nyo ng mga nativity at Bethlehem ay ilalagay nyo ang muka ni Herod? At ang sinasabi ni Herod, kasama ako dyan, ba't di nyo ako ilagay dyan sa mga Belen? Di ba may mga Belen na ba kayo?
May mga Belen. Alam niyo ba yung Belen? Si Ate Belen, ang alam niyo. Belen is yung, nakuha mo? Hindi na rin uso ngayon, ano? Okay, panahon natin uso yan. Okay, so yun. So the question is, who was Herod the Great? Sino ba talaga itong si dakilang Herodes? At may isang libro na nag-concentrate kilalanin ito. At alam niyo po ba, na kung may isang tao na totoong lumitaw sa kasaysayan, walang iba kundi si Herod the Great. At alam niyo ba na 2 libro sa kasaysayan na sinulat ni Josephus ang nailaan para ipakita ang accomplishment ng mama na ito. Because he was the embodiment of Satan. Jesus was the embodiment of the Father on earth. And this man was the embodiment of Satan in this world. Lumitaw si Satanas. Eto itsura. Okay? Kaya kung may isang tao, sabi po rito, if you will try to see in history kung titingnan nyo sa kasaysayan of who Herod was, 2 great books were given by Josephus to describe the real Herod in history. At magugulat po kayo because talaga pong demonyo po siya. At yun ang katotohanan. And so let's check his vital statistic. Number 1, that he was a successful politician. Ibig sabihin, nung panahon na yun, successful siyang politician. Kasi magaling siya eh. Ang galing niyang pumasa eh. Kaya niyang pabaksakin ang isang hari, itanyag ang isang hari, because siya mismo ay isang hari. He was an Idumean king. And Palestine was given to him by Octavius as a gift. Binigay sa kanya ni Augustus o Octavius ang Palestine bilang regalo. Kasi bakit? Successful po siyang politician. At nung nagkakaroon ng problema si Augustus, yung trilogy ni Mark Antony Julius at ni Cleopatra, at nung nagsucceed na at tumayo na si Octavius, this great man sided with Octavius against Mark Antony. Galing niya, alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung sino mga nanalo. Alam niya kung sino ang matatalo. So he sided with Octavius, and as a gift, the whole Palestine was given to him as his domain. Binigay sa kanya ang buong Palestine bilang kanyang paghahari. Matalino. Kaya tinawag po siya sa kasaysayan, sa unang-unang trabaho niya, he was a Roman governor overseas. Ibig sabihin, hindi ko muna padadala yung mga governor doon, ang gagawin ng hari, padala niya ngayon itong mama na ito kasi aayusin niya yung isang probinsya occupied by the Roman Empire. Number 2, he was also called the client king. Ibig sabihin, there was a local king doing a good enough job to facilitate everything and to connect one province to the Roman world. Sino yun? That is Herod. Trabaho niya palakihin ang kaharian ng Romano. Kaya tinawag siyang client king. Kaya tinawag siya because of this good political maneuvering, tinawag na po siyang Great Herod or Herod the Great. Kasi ang galing-galang niya. Napakatalino niya. Pero hindi lang siya successful politician, purihin ng Panginoon Diyos, but he was able to rebuild the temple of Jerusalem. Ibig sabihin, tinayo niya ang templo. Of course, kaya pag tinanong mo, who rebuilt the temple of Jerusalem? Herod. Kasi nung panahon ng Persia, tinayo nila yung templo, pero hindi maganda. Pero nung dumating si Herod, he was able to adorn. He was able to make Jerusalem temple a beautiful temple for God. Not because he loved God, but he loved himself.
Hindi dahil sa mahal niya ang Diyos, hindi. Mahal niya yung sarili niya. So isa yan sa kasaysayan na nagpaganda. Sapagkat ginawa niya, He made Jerusalem a tourist destination of the world through that temple. So ginawa niya, pinaganda niya. Not only that, He was able to develop, He was the one who developed Caesarea and other cities in Palestine. And so ibig sabihin, itong Caesarea na ito ay isang northern part ng bansang Israel o probinsya ng Israel na pinaganda niya na siyang magiging entry point ng lahat ng bansa galing sa Europe. So ang ginawa niya, pinaganda ito, tawag nila Caesarea. No question, ba't niya tinawag na Caesarea? Upang magbigay ng homage sa hari, Caesar. Kaya Caesarea. So ando na lahat ng tao. At itong Caesarea na ito will be the entry point of all the people in Asia and from Europe to come enter the province of Palestine. So ang galing. So he was a developer. He was a designer, an architect by profession. At the same time, an engineer. Siya nag-design lahat niyan. At hindi lang yon. He was able to build port for the nation. Mga pier para pagandahin upang ang lahat ng kalakal na nangyayari sa Mediterranean Sea ay papasok sa kanyang bansa. Of course, for what? For revenue. So magaling. Not only that, the development of city of Jerusalem. So ginawa niya not only Caesarea, pinaganda rin niya ang lahat ng mga magandang lugar sa Jerusalem. So nagtayo siya ng mga gorgeous palaces. Nagtayo siya ng mga hippodrome or stadium. Hippodrome sa stadium. Ayan. Theaters. Nagtayo siya ng maraming theaters or amphitheaters. At ang mga ito. Maging ang famous na tinatawag nilang Masada sa southwest ng Dead Sea, na isa ring tourist destination ay tinayo ni Herod. So kung tingin nyo cheap si Herod, na gusto lang niya mambabae, hindi ho. Napakagaling po niyang hari. Napakagaling po niyang presidente. Bagamat hindi ho siya legitimate na Hudyo. He was not a Jew. He was an Idumean. Alam niyo ba yung Idumean? Yung pag hindi kayo naglilinis ng bahay, ano ba na yan? Idumean na. Linisin niyo yan. So he was. Pwedeng tumawa po mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Okay? So hindi lang po yan. So hindi lang yun. He preserved peace in the whole land of Palestine. In the Holy Land. Pinereserve niya ng kapayapaan. And everything it touches diplomatically seems to turn to gold. So he kept peace both in Jerusalem and in Rome. So in that sense, we can see that he was really a brilliant politician. Intelligent, ang taas ng intelligence niya. But may problema. Sabi mo nga sa katabi mo, may problema. Let's go to the other side of Herod. Tingnan natin mabuti. Who's the real Herod? Sino ang totoong Herodes? So let's check the evil side of this man. Sino siya? Ano yung kademonyohang meron siya? Meron! Bagamat siya ay politically successful, pero sa isang banda, makakakita ka ng konting, at hindi lang konti, malaking imbalances. Makakakita tayo ng paranoia o paranoid side ng mama, at nung latter part niya ay nag-emerge, lumitaw, lumaki. At ang Matthew 2, na sinasabi, nung kinote ang name niya, ay ang huling bahagi ng buhay ni Herodes. At dito makikita ang mga ilang imbalances. Dahil ang tao pag tumatanda, lumilitaw ang ilang mga problema. Tama po ba? Nagiging paulit-ulit, nagiging makulit, marami nalilimutan, hanggang sa eventually makalimutan na ang lahat. Tama po ba yun? So habang tumatanda siya, nag-iiba ang behavior, at ang blood connection niya sa tao, particular sa kanyang kabag-anak, ay nalulusen. Ibig sabihin, nakakalag. Even though he was successful as far as politics is concerned,
deterioration can be seen in the latter part of his life. We're talking about the tragedy happened in first Christmas, and he was really involved in this. So tingnan natin, what was successful pero may abnormality. Sabay-sabay nga tayo, successful pero abnormal. Pakisabi mo nga sa katabi mo. So wag kayo maa-attract sa mga taong successful. Ngwari, ang nanliligaw sa inyo, successful. Hindi niya pakikita sa iyo na abnormal siya. Mas mabuti pang makakita ka ng abnormal. Pero wala ako nakitang abnormal na naging successful. So, sabi mo sa katayo mga, ingat din ka rin. Ingat ka. Amen. Amen? Ready na kayo o ayaw nyo, uwi na ako. Anong gusto nyo? Tuloy na natin. Ayan, tingnan mo, may konting pagpapakita ng abnormality. Ready na kayo? Are you ready? So habang tumatanda siya, nag-iiba ang behavior niya at mukha wala na sa kanyang kamakamag-anak. Isa sa makikita mong abnormal na tao ay wala ng kamakamag-anak. Wala ng kuya sa kanila. Wala ng ate. Wala na sa kanilang nanay. Wala na sa kanilang tatay. May tama sa ulo. Ibig sabihin, si Herod ay kalahating matino, tsaka kalahating abnormal. Mas mabuting alagaan ang buong may tama kesa kalahating may tama at kalahating matino. Tama ba? At saka saysayan ng mga Caesars. So anong tawag sa hari ng Roma? Caesar. Anong tawag sa kanilang followers? Oh, Caesarians. Ako nyo? Di tama ba ako? Nagpapakita ng konting problema. Tama ba? Si Claudius, yung pumalit kay Tiberius. Panahon ni Jesus, Tiberius eh. Kaya yung Sea of Galilee was named after him, Tiberian Sea. O Tiberius yun. Pero magaling yun. Si Claudius, ay mali. Si Augustus, nag-aaral ako ng mga emperor. Subject ko yan sa church sa New Testament survey. Si Claudius magaling, nag-iipon. Palaipon si Claudius, si Octavius, Augustus, pamangkin ni Julius yan. Kaya may 31 yung August, kinuha ni Augustus yun. Tanungin niyo ko saan niya kinuha. Hindi niyo alam? Sino gusto sumagot? Saan niya kinuha? Ano nangyari dito sa church na ito? Kinuha niya sa Pebrero. Oo, yung very good. Mahal kita. Pag ayaw niyo sa church history, ayoko rin sa inyo. Ha? Kasi yun na lang ang subject na gusto ko. Math, wala ako. Science, ang tawag ko sa science, sayang eh. Sorry po. I love history. Mahal ko history. Sa kasaysayan, ang isang nagpakita ng topak, si Claudius. Kaya nga cloudy. Pwedeng tumawa ha, mga kapatid ha. Pangalawa, may pamangkin siya na hindi niya anak na naging hari. Sino? And there is silence, right? Si Nero. Hindi niya anak yun. Anak yun ng asawa niya, naging pamangkin niya. So dalawa yan na may topak sa kasaysayan. So most ng mga hari sa history ng Roman world, lahat may topak. So kalaban ng isang hari ang Senate o kalaban ng Senate ang kanilang hari. Dalawang pwede magpapatay. Whether ipapatay ng Senado ang hari na alam nilang at stake ang kasaysayan ang kanilang bansa or ipapatay ng Caesar ang kanyang Senate.
maging si Augusto, maging si Julius Caesar ay pinatay sa loob ng Senado. Chismis yan, atin-atin lang. Anong reason? Alamin na lang niyo. Isa pang another may topak sa Bible. Can you give me one emperor recorded na may imbalances in his mind? Anyone? Nebuchadnezzar. Tama ba yan? So ito yung mga tao. Ibig sabihin, ang totoo niya, ibig sabihin, itong Herodes na to may tama sa ulo. At nung tumatanda siya, lumilitaw ang kanyang topak. Narito ang reason ba't siya may topak. Number one, his domestic life is horrifying. Ang buhay tahanan niya ay kagimbal-gimbal. Why? Because makikita mo ang problema sa loob ng kanyang bahay. He was responsible for many of the problems back home. His home was a can of worms simply because he married 10 wives. And each of those produced princes for him. Siyempre, mag-aanak lahat yung 10. Nag-anak ito ng mga prinsipe sa kanya. And each of those male princes was scheming to succeed as number 1. Siyempre, yung 10 anak noon, maglalabanan kung sino yung number 1. And there can only be a single number 1, of course. And so, if there weren't 2 or 3 collateral plots taking place before they had orange juice in the morning, ibig sabihin, may magpapatayan sa loob ng bahay niya. Try to imagine creating a home who was converted to become a killing field. Hindi ko tatamasaing maging anak ni Herod. And so, letter B, there was poisoning in the house. Ibig sabihin, gugulat ka, may isang anak niya na biglang bumubula na ng gano'n, nakainom na ng muriatic acid. Ano nangyari? Namatay na. Ibig sabihin, makakakita ka ng series ng pagpatay ng mga anak. And the great Josephus recorded this fact. He created a story, a hideous tale of what is going on in the family with attempted poisoning, brother against brother. Okay ba sa inyo yung mga anak nyo nagtatampuhan, nagsusumpitan? Pero pambihira, mga anak nyo Meron ba rito ang mga anak niya sa ngayon ay bumili na ng mga 50 caliber, tapos mga baril, granada, mami, ito si ate ko, pag ito nagkamali, papasabukan ko itong kwarto niya, tandaan niya. Ilan dito ang mga anak nyo nagtatampuhan lang, pero hindi naman nagpapatayan taas sa kamay. Mapalad kayo. Amen? Kasama yun sa kanilang pagiging bata. So there was poison. Number 3, let us see, not only that, he killed his own sons. Ang ginawa niya, meron siyang 3 anak na pinapatay niya. Pinatay niya ang kanyang 3 anak. Sapagkat natagpuan niya at nalaman niya na yung 3 niyang anak ay guilty of treason. So there was a suspicion of treason. So the suspects were 3 children or 3 sons of Herod. So anong ginawa niya? Pinapatay niya. Kaya nung nagbigay ng comment si Augustus na kaibigan niya na siyang Roman Emperor, ang sabi ni Octavius o Augustus, sabi niya, I would rather be Herod's pig than his son. Sabi niya, mas mabuti pang maging anak, mas mabuti pang maging baboy. Actually, si Herod ang unang-unang may record na ang pet niya ay baboy. Noong araw, ang baboy ay pinapakain bilang consumption ng matatakaw. Pero hindi papakain ni Herodes ang kanyang baboy sa sino man. At ang matreat na baboy, masama baboy ni Herod ay mas mabuti kesa maging anak niya. No? Ganda ng kasaysayan.
Tama ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ni Herod sa kababuyan na kaya niyang ibigay ang kanyang mga bugtong na anak. Meron siyang sariling version of John 3:16. Are you okay? Are you enjoying this? Are you learning something? So, letter D, not only that. If I can kill my children, paano pa yung nanay? Di kaya kong patayin yung nanay. Amen? So, he killed his own wife. Sinama na pati mother-in-law. Mag-ingat lahat ng mother-in-law. May record siyang nakapatay ng sarili niyang asawa. Isinama at nilunod pati yung nanay. Andiyan ba kayo? Not only that, he was a murderer. Mamamatay tao siya. At makakakita ka niyan. Na ibig sabihin, itong mama na to ay family man. Pero hindi lang ito, magaling siyang politician, pero marami rin siyang pinapatay. At hindi lang yon, marami siyang pinapatay na tao. Ang kanyang mga uncles ay pinapatay niya. Maging ang kanyang mga pinsan ay pinapatay niya. Not only that, he was bloodthirsty. Wow sa dugo. And there was a plot to kill numbers of Jewish leaders. Kailan naunsyami? So ibig sabihin, he was a bloodthirsty man who is so excited and passionate to kill people. Kaya yung last month na makikita mo I think in Matthew, makikita mo the last month or probably the last year of this man. According to Josephus, he was paranoid. He was worried that nobody, because of that, nagtatakot siya, nung mamamatay na siya, nararamdaman niya, he was worried that nobody will mourn for him during his death. Sabi niya, paano ito pag namatay ako? Abay, matutuwa ang bansang Israel. Di ba? So sabi niya, may gagawin akong paraan. Malapit na siya mamatay eh. So ang ginawa niya, pinatawag niya ang kanyang kapatid ni Salome. Sabi niya, Salome, sabi niya, I want you to arrest all the Jewish leaders in the land and imprison them in the hippodrome that I erected. Just below the palace. Okay? At makukulat ka nung hinukay itong hippodrome na to, nandun pa ata ang mga bangkay nung pinapatay niya. And so ang tanong ni Salome, brother, why am I doing this? Bakit ko gagawin ito? Sabi niya, Herod says, well, I know that when I die, the Jews are going to rejoice. So I want to give them something to cry about. And so he wants these leaders, all leaders, executed in the hippodrome, so that there will be thousands of households weeping at the time of my death. Isabay mo. Pagkamatay ko, patayin mo lahat ito. Para iiyak ang lahat at malalaman ng mga tao na kaya sila umiiyak, ay umiiyak sila dahil namatay ako. Sorry for the word, baliw. Nandiyan ba kayo? So the killing of the innocent leaders of the nation happened. It was the massacre of the leaders of the Jewish nation. Ang bihira. Pasalamat nga tayo, si Presidente Duterte ang naging presidente natin. Si BBM o kung sino man. Pero kung ito magiging presidente rito, naku, tatakbo tayo pabalik ng basilan. Tama po ba? Kaya minsan kung may presidente tayo na may inadequacy, pwede ba pasalamatan na natin ang Panginoon kaysa may topak? Amen? Amen? O kaya galing to, kung nagagalit kayo sa lahat ng presidente, kayo na po magpresidente. Total, magaling ka naman. Tama po ba? Hello? Gusto mo ba ito maging presidente natin? No way. Are you still with me? Can we go to Matthew 12:2-13? And so what happened? So Matthew recorded what took place during the reign of this man of insanity. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph and said, eto na, no, ipapapatay na eh. Sabi niya, Joseph, get up. Take the child, his mother, escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to be killed.
And so he got up. Ako, sumunod si Joseph. Lahat ng Joseph masunurin. Amen? Wala nag-amen. So he got up, took the child, his mother, during the night, left for Egypt, where he stayed until the death of Herod, and so fulfilled what was said in the written by the prophet, out of Egypt I called my son. Hosea 11:1 yan. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was so furious and gave order to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2-year-old under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said going to the prophet Jeremiah also was fulfilled. 2 great books of the Bible unfulfilled. If Jesus never fulfilled all the prophecy of these 2 great prophets, they will be called false prophets. And so Jesus fulfilled what was written by Hosea. Jesus fulfilled what was written by Jeremiah. So the first celebration of Christmas was the fulfillment of 2 great books in the Old Testament. Ganun ang Panginoon. Hindi niya hayaan ang mga propeta ay maging bula ang propeta sa pamamagitan ng pagtupad ng kanilang mga hula. Ang sulat ni Hosea, 800 taon, di pa na-fulfilled. Ang sulat ni Jeremias ay hindi pa fulfilled for 700 years. Mamaya, tingnan natin mabuti. Kaya, speaking of Matthew 2, yun na, ni-record na yung hindi katusuan, yung katopakan na nasisiraan na ng ulo yung hari. Okay? So makakita ka ng paranoia in his latter part of his life. And so the wise men alert him to the birth of the new king in Bethlehem. And so he want to know where, and so he can eradicate the new rival. And so what happened? The wise men wisely don't return. Hindi kami babalik. Sinabihan na siya, papatayin yung bata, huwag kayo dyan. So Herod then responded by slaughtering all boys 2 years old and under in Bethlehem and in all the nearby towns. Question nila ngayon marami ng mga pastor at mga dalubhasa, bakit hindi ni-record ni Josephus? So naniniwala sila na hindi nangyari ang massacre. Bakit sinabi ni Matthew meron? Ang problema naman nila, bakit hindi sinabi ni Lucas? Si Lucas naman ay may detalyadong record ng Pasko. Ba't hindi niya sinulat? Ano ito? Saan to nangyari? Yan. So nakaka-interact ngayon malaman, bakit hindi? Bakit ni-record ni Josephus ang pagpatay ng malaking bilang ng mga Hudyo? Pero hindi ni-record ni Josephus ang pagpatay ng mga bata. Now listen carefully. Absence of evidence is not evidence of absence. Ano ibig sabihin nun? Hindi porket walang ebidensya, hindi ibig sabihin nun, hindi nangyari. And so anong ibig sabihin nito ngayon? So ibig sabihin, mukhang hindi na lang binigyan ng pansin ni Josephus na sinabing may patayan. Kasi lumalabas na mukhang mas malaki ang bilang na pinapatay na tao ni Herodes na mga malalaking mama, na mga elders ng city, kesa sa bilang ng pinapatay. Pwede yun. Pero sa record ni Josephus, na pinakita niya na mamamatay tao si Herod, hindi makakaila na nakapatay pa rin siya ng bata. And so, ano ibig sabihin nito? Yung pala, in actuality, ang Bethlehem ay walang 2,000 bata. At para gawin ko yun, kailangan ko maghanap ng katabi pang mga batang pinapatay, which sinabi rin ng Bible na meron siyang kinuha pa na iba na karatig town o karatig na bayan, upang makakuha ng ilang bilang. Ibig sabihin, may pinapatay. At ang tanong natin, ilan ang pinapatay? 2 puntos bibigay ko sa inyo yun para maalala nyo in order ma-celebrate nyo na maayos ang Pasko. Pero lumalabas na kung totoong may pinapatay si Herod na mga bata, ang pag-uusapan na lang natin
ilan. At ang tanong, sino ito? Kasi nagsulat na si Hosea tungkol dito eh. Nagsulat si Jeremias din tungkol dito. Ibig sabihin, kung wala pala siyang pinapatay, magiging bula ang propeta sila. Hindi, may pinapatay. Hindi na lamang na ilathala sa kasaysayan. It was not recorded in history. But the fact that merong namatay, yes, we can prove it. And so, we can now conclude that it was not Stephen, the first martyr in history. In the first century of the believers, it was not the Lord Jesus Christ. They were number of infants who can be considered as the first martyrs for the glory of God. Andiyan ba kayo? So ano ito? So wow! How? Paano ko i-celebrate ngayon ang Pasko, Bishop? How do as a believer, celebrate Christmas? Is it wrong to celebrate Christmas? No. Was it instructed by the Bible? Well, no. But kung isa-celebrate ko, is that a sin? The answer is no. Okay? So, how did they celebrate Christmas? Number one, 2 facts. Are you ready? Can I hear me amen? Give me an amen. Can I hear a whoa? Are you ready now? Whoa? Number one, the celebration of Christmas, it is about a flight of a family. Tagalog, ito'y tungkol sa pagtakas ng pamilya. So the celebration of Christmas was about a flight, pagtakas, pag-alis, pag-escape. Tumatakas ang pamilya kasi may isang intruder na hindi kumakatok ng bahay. Merong isang unwelcome guest. 13, when they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Got up! Sabi niya, tumayo ka na dyan. Joseph, bakit po? He said, take the child, his mother, escape to Egypt. Stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to kill him. Papatayin yung bata. Tumayo ka. So, impake na ngayon sila. Ay, ganun ba? Ayun na, nag-impake na sila. 14, so he got up, took the child and his mother during the night, left for Egypt, and where he stayed until the death of Herod, and so was fulfilled what the Lord has said through the prophet, out of Egypt I called my son. So number one, what is Christmas? Christmas is not about going to mall. It is not a sin to go to the malls. It's not a sin to go to the market, mamalengke na sa Malabon, kumuha na ng gulay sa Nepa. Andyan sa amin, ang ganda, Nepa Q-Mart. Ang dami diyang prutas, you go there, mamimili kayo, ang mura-mura. Ilan dito ang nagpupunta sa Nepa Q-Mart? Taas ang kamay. Yes, okay. Hepa Q-Mart, meron din kami. Meron kami. Sabi tanong niyo sa akin, so punta. But to be honest, the celebration of Christmas was about a flight. Sa isang kalungkutan, pagtakas sa pagpatay. May pumapatay. May tao na gustong pumatay ng bata. May mga taong killjoy sa Christmas. May mga taong hindi ka na nga bibigyan ng regalo, bibigyan ka pa ng sakit ng ulo. Ilan dito minsan ang sumasakit ang ulo? Wala na nga regalo, meron ka ba dyan? Wala na nga kami pera, hihinga mo pa kami. Ang hirap, mga tao na hindi marunong mag-celebrate because ayaw nilang sumaya ka sa Pasko. May mga taong dinisign ni Satanas para palungkutin ka, magbigay ng kalungkutan at kapigatian sa iyo tuwing Pasko. Kaya sa araw ng Pasko, diba? Tuloy nyo. Dapat itong pagdiwang, palayasin si Herodes, tumakas sa kanyang puka. Ibig sabihin, may mga taong hindi marunong kilalanin ang diwa ng Pasko. Kailangan mo tumakas. Alisin mo yung pamilya mo, alisin mo. You see to it that anytime that you will celebrating Christmas, it will be a celebration about Jesus Christ. One insecure person wanted to kill the Savior.
Isang insecure na tao, gustong-gustong tagtarin ang Panginoon sa pamamagitan ng galit at insecurity. Andiyan ba kayo? Number 2, this is the last. Number 2, innocent dying for the Savior. The first Christmas was celebrating through the death of this innocent child. Innocent dying for the Savior. Kamatayan ng inosente para sa tagapagligtas. 16. And so when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious. And so he gave order to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity, who were 2-year-old under. So in accordance with the time he had learned from the Magi, then it was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice heard in Ramah, weeping, great mourning, Rachel weeping for the children, refusing to be comforted because they are no more. So una-una, there were 12 to 15 unknown babies, not 2,000. Kasi hindi binigyan ng pansin ni Joseph. Kasi may pinatay si Herod greater than that figure. So there were 12 to 15. Bakit? Estimated around 2 dozens of children meron ng Bethlehem. And half of those were girls. So estimated 12 to 15. Unknown male babies died for Christ. And so Jesus, before He became the Savior of mankind, 12, 15 babies died and became the Savior of our great Savior. 12 bata ang naging tagapagligtas ni Jesus bago siya naging tagapagligtas ng buong mundo. The question is, sino sila? Are you interested enough to know these children? Amen? O bibigyan ko kayo ng pangalan. Rudolph, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. Sino to? Sino sila? Reindeer Nino. Exactly, reindeer ni Rudolph. And good news, lahat sila kinaldareta na. Katanong kita, kilala mo yung reindeer ni Rudolph? Ang tanong ko, kilala mo kung sino siya? Hindi mo kilala. Before Jesus became the Savior of the world, 12 to 15 babies substituted for His death. Who were they? I don't know. Hindi ko alam. Andiyan ba kayo? Question. Sino yung mga scout na namatay noong 1963 ng July going to India bilang delegation? Can you give me the names? The scout. Kung nakatira ka dyan sa kilala mo yan. Come on, can you give me the name? Ha? Puente Bella? Oh, okay, check. Sige. Anyone? Borromeo. Tama ba, Borromeo? Oh, check ko si Borromeo. Yes. Ramos, meron. Ako na, checking ko lang. May record ako rito. Ramos. Oh, Ramos. Okay, next. Topak. Tama? Tobias. Tama? Ano pa? Esguerra. Ano pa? No, Chuwatoko. Tama ba? Scano. Delgado. Albano. Tama. Natagaroon kayo. Alam ka namang di ba? Gandia. Ano pa? Yung pilido ko, baka hindi nyo alam. Santiago. Ano pa? Sige pa. Come on. Join me. O, please lang. Pati Chinese name, sabihin nyo na. Iko-correct na rin natin. Ha? Yes. Ano pa? Tuwason, Santiago, Gandia, Delgado, Chuwatoko. Ha? Ralios. Oo. Ha? Albano, Puentabella, Gia, Limbaga, Lozano, Madrinian, Magbanwa, Borromeo, Reyes, Torillo, Tobias. How many? Ilan ang namatay? 20 scouts. Of course, kasamang scout masters nila. Sino yung scout masters? 4. Tahimik na naman. Ha?
Tama, Hernandez. Bagamat may ilang delegation pa galing sa iba't ibang probinsya. So ano nangyari? Sila po ay nagtungo from Thailand to Greece at mula sa Greece tumungo papuntang India hanggang na-encounter nila ang plane crash. Isipin mo, halos 20 scouts na halos kilala natin. So ang tanong ko sa inyo, sino tong 12 to 15? Hindi mo kilala. Hindi ko din kilala. Pero gusto kong malaman nyo na ang Pasko ay pagbibigay regalo ng 12 hanggang 15 bata na potential maging presidente ng bansa ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa tagapagligtas. Sa maraming Kristiyano, Sunday service, hindi sila aatin. Hindi nila kayang ibuwis ang buhay. Kasi daw, meron na raw silang pagkakataon ng karir nila ay kailangan puntahan nila. Tatanungin kita, may karir nga ba sila? Wala. Sa ngayon, ang pinakamahirap gawin ng tao ay maglingkod kay Lord. Halos mag-tug of war na kayo at mapatid ang arm mo kahihilang mag-serve. Hindi raw mag-serve. Babalik sa church kapag bigo na sila sa pag-ibig. May kung saan ba ako rito? Bago maging tagapagligtas si Jesus, may 12 at 15 bata ang naging tagapagligtas niya. Kailan mo ililigtas ang pangalan ng Panginoon? Tatanungin nila. Something to ponder. Something to think about. Think about it. Kailan? Kung ang paglilingkod sa Diyos hanggang ngayon tingnan natin, pag-pray natin, are you praying? Or are you disobeying? Don't hide your disobedience through your prayer. As a matter of fact, you're not praying. You're just delaying. Delaying is not obedience. Kaya sabi ni Lord kay sino ba yun? Kay Joseph? Get up! Ano sagot ni Joseph? Let me pray about it. No! Tumayo ka na dyan, pati ikaw, chuchugiin ka. Tayo siya. 12 to 15 unknown male babies died for Jesus. So if you think that Christmas is something joyous to celebrate with, no, you're wrong. 12 to 15 martyrs lost their life for Jesus Christ. And these 12 to 15 babies are now celebrating with Christ. Hindi ko sila kilala. But one day, I will meet them. I will. Kapatid, sa ngayon, sabi ko nga sa iba, pasensya na. Ako po, kaming dalawang mag-asawa will be facing a financial challenge this December and this January. Malaki. Pero ang ganda na after ito, sabi ko, Lord, di ba? Lord, wala kaming pera, hindi kayo maganda Pasko. No. Hindi porket hindi ako makakapagbigay, hindi maganda ang Pasko. Hindi porket wala akong keso de bola, hindi maganda ang Pasko. Maganda ang Pasko. Kasi bakit? May 12 at 15 bata ang namatay para kay Jesus. Dahil sa kapritsyo ng isang may topak na politician. And if you think that politics is a career to be enjoyed by someone, no. If you think that being a politician has clamor at kung ano-ano pa, no. Prune ako, magawa ko yun. Because of insecurity. How I wish na mailalagay nating presidente. How I wish na malalagay nating kapitan ay mga taong walang bahid ang kamay sa pagpatay. How I wish. Pero ako, hindi na. No. Andiyan ba kayo? Are you still with me? Next, Christmas was celebrated with weeping and great mourning. Ang unang Pasko ay pinagdiwang ng luha at pagtangis. Ang Pasko ay batbat ng sobrang kalungkutan ng isang buong bayan. Hindi ito masaya. Kalungkutan, pag-iyak, pagtangis. The first Christmas was celebrated with mourning, with weeping, crying.
Because 12 to 15 families lost their child because of an insecure puppet king of Octavius. Sana wala nang ganyan ngayon. Sa panahon na ang taas na ng human rights natin. Paikutin na lang natin ang Pasko sa pagmamahal, pagbibigay. At kung hindi makapagbigay ng pera, panalangin na mas importante. Mamamatay ang maraming Pilipino sa dami ng ating pagkain. Sa church na ito, ang daming kainan. Kain tayo. Ang sarap. Kaya magugulat ka, kailangan mo talagang ipilit sapagkat araw-araw you will be attending 2 to 3 Christmas parties. Tama ba ako? So, ang gagawin mo ngayon, ang bituka mo, iisa, I realize, pag natutunan mo maging mayaman at meron ka ng 100 million, yung pala sa mo marirealize na isang Big Mac lang pala ang katapat mo para ilagay sa tiyan mo. At pag ang edad mo ay 50 at 60 at 70 na, maghahati na kayo ng asawa mo doon sa Big Mac. Hindi mo kayang ilagay sa tiyan mo ang 100 million dito sabay-sabay. Lalagay mo. Oh, sarap ng 100 million. Hindi. Big Mac lang ang katapat ng tiyan mo. At kung gusto mong tumalino, you just go to Jollibee and McDo, bumili ka ng french fries, sasabihin ko sa iyo, tatakbo ang kuryente sa ulo mo enough para maging magana ka for the next 2 days. Ano ang equivalent? Ano ang katapat lang? French fries! Hello? At na-realize ko rin na hindi branded na damit ang magpapagwapo sa'yo. Nasa nagdadala yan. Sabi mo sa katayo mo, ang galing mo magdala. Sabi niya, pakibuhat mo nga ito mamaya pagbaba. Are you okay? Are you enjoying this? Number 3, kaya ba kapatid? Si Bishop Manny, puro na lang history. Patid, wala ho ako matuturo sa inyo. Kapag hindi natin tinanaw ang kasaysayan, wala tayong haharaping kinabukasan. Christmas was celebrated with weeping and great mourning. It's not wrong to cry during Christmas because you lose your dad. Ibig sabihin, wala kang Pasko? No. Tandaan natin na mas magaling mag-alaga ang Diyos sa iyo. Amen? Ang Pasko ay bat-bat. It was next and last, it was fulfilled, and it was a fulfillment of the 800-year-old prophecy of Isaiah and 700-year-old prophecy of Jeremiah. Upang matupad ang 800 taong hula ni Hosea at 700 taong hula ni Jeremias. Wow! Christmas is about the fulfillment of these 2 great prophecies of 2 great prophets of God. Named Hosea, which was the picture of Jesus Christ. He was married to a prostitute and kept on pursuing a infidel wife. How many times? Many times, several times. It's a picture of Jesus pursuing you and me, even though we are not that perfect. Number 2, it was the fulfillment of the prophecy of Jeremiah. Jesus loves Jeremiah so much. And so what he did was to fulfill the prophecy of Jeremiah. Sabi ni Lord kay Jeremiah, tutuparin kayo hula. So when we celebrate Christmas, it was about the fulfillment of a long-time prophecy of the Old Testament. That Jesus is trying to connect us with the Old Testament. As Jesus, ang celebration ng Pasko ay upang i-connect tayo ng Panginoon sa lumang tipan. Sabi ng mga galing na pastor ngayon at bopol na pastor, I'm so sorry. Wala na raw lumang tipan. My God, saan tatayo ang bagong tipan? Saan ko itatayo yung, ano yung bigla na lang macho na lang? Machuchuwa ka ba nun ang biglang macho na lang? Sabi ko sa kanya, pastor, nag-aaral kayo ng Bible school para ituro nyo sa amin yan? That's the reason why konti lang nakikinig sa inyo. Para turuan nyo kami na wala ng lumang tipan. Ibig sabihin, pinanganak ka, wala kang lumang mukha ng nanay mo. God, that is, I say, is stupidity. Don't erase the scripture. Si Christ kaya hindi niya in-erase eh.
pinulfill niyang scripture sa pamamagitan ng pagtupad ng lumang tipan. Kala mo ba nakalimutan ni Christ si Hosea? No. Kala mo nakalimutan ni Christ si Jeremiah? No. Sabi ni Lord kay Jeremiah, sa kapanganakan ko matutupad ka. Hosea, dahil sa kapanganakan ko matutupad ka. Pastors, leaders, don't ever try to hear from pastors who never studied well in their life. Huwag niyo ho silang pakinggan. Yung mga tao nagsabing wala na raw tithes, my God, ibig sabihin lahat ng blessing na nakuha ko nyo, yung miracle na naganap sa inyo, hindi yon power ng tithing. Kasi sabi nila, it is more blessed to give than to receive. Paano ko magiging blessed to give? Yung tithe ko nga, hindi ko mabigay. Sabihin mo, wala ng tithes. Ang Christian life ko ay fulfillment ng lumang tipan. Whether ang sinabi ng lumang tipan, magpapatay ng tupa upang ialay sa Diyos, then ako, hindi ko napapatay ng sarili ko, alay ko ang sarili ko bilang tupa sa Panginoon. I can easily, di ba, translate the Old Testament theology into my life, in the New Testament, na ako ay magiging malakay. Nakikita ka, alam mo ba? Malakay ang dating mo talaga. Bakit? Kitang-kita ko, ako ay Obadiah, nakikipagbati sa kaaway. Ako ay Zephaniah, na naghihintay ng pagdating ng Panginoon. Na ako ay Daniel, na kayang maglingkod, maging sa panahon na ang aking katabi ay mga demonyo. Pero kaya akong maglingkod na hindi ako magko-compromise. Jeremiah na wala ako nakitang joy or peace. Pero ang Jeremiah sa buhay ko, kahit nalulungkot ako for 40 years, alam ko, nakatabi ko ang Panginoon at one day, matitigil lahat ito. Why not fulfill all the 39 books in your life instead of telling na, wala nang Old Testament? Yan ang tanging paraan mo kasi hindi mo mapaliwanag. Kaya mo sinasabi yan kasi hindi nyo mapaliwanag. Aral-aral konti. Kembot-kembot konti. Para galaw-galaw nang hindi pumanaw. Sabi mo sa atin, maggalaw-galaw naman. Are you okay? Hindi pangit ang Pasko. Pangit ang Pasko ko, sabi ng Panginoon, ako din. Wala akong Christmas tree. Sabi ni Christ, ako rin. Grabe, wala akong bisita. Puro, ang dami pa nagagalit sa akin. Ang sagot ng Panginoon, ako rin. Hindi pinapaganda ng maganda ang Pasko. As a matter of fact, pinagaganda pa nga ng mga pangit na sitwasyon ang Pasko. Kapag alam mo ang diwa ng Pasko. Totoo lang, ito ang totoong Belen. Pakita natin yung totoong Belen. Sige po, anak. Nasaan ang totoong Belen? Yan ang totoong Belen. Na may isang lalaki doon, habang pinagdidiwang ang kapanganakan ng Panginoon, ay may gustong pumatay. Ngunit, hindi nangyari. The nativity was about one man who's trying his best to kill the child. But it never happened. Because the child will grow to become a man and to die for humanity's sin. Tatayo tayo lahat. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Are you blessed? Hold hands, please. Lord, dalangin ko. Hold hands, please. Magawa ka ng kamay. Pagpalain mo kami, Panginoon. Pagpalain mo kami, Panginoon, bilang pamilya. Ano man ang pinagdaraanan ng mga pamilya namin. Kahit na pangit, asul ang aming Pasko. Kahit madilim ang naaaninag namin ni walang hiwaga at liwanag, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay ang mga tao na nagbibigay kulay sa amin. Marahil may mga pamilya ngayon na magbabayad ng malaking pagkakautang sa araw ng Pasko. Marahil may mga pamilya rito na daraan sa matinding pagsubok, legal man o spiritual. Ang mahalaga, na ang bata, ang sanggol ay pinanganak. Ang tagapagligtas ay pinanganak na. At pumanaog na ang Diyos mula sa langit, nakasama na namin sa lupa.
So dalangin namin, Panginoon, na huwag pahintulutan, may isa na may dalang panaksak, nasaksakin, patayin ang aming joy. Saksakin, patayin ang aming pananampalataya. Do not allow this man who will bring so much trouble to our family, Lord God, be allowed to do his evil scheme and plan. But may you protect each family today represented here. May you give them still joy in the midst of their tears and suffering. May you give them laughter in the midst of their tears. May you give them, Father, strength in the midst of their weakness. May you give them, Father, light in the midst of darkness. I pray that these families will be strengthened again. We will face again 2024 with the courage, with the strength and the might of God, with faith. Lord, hindi namin aalisin ang Old Testament. We will not hear from any preacher that does not preach the truth. We will, by all means, follow Exodus, that we will depart from the world. Genesis, that we will start again. Deuteronomy, that we will again love the Lord for the second time. Joshua, that we will be again facing many giants in Jericho. Lord God, we will be like the judges, that we will be judging every thought, judging every deed, so that we may be right before you. That we will become Ruth, that love again will prevail, so that we may give birth to David, the great father of Jesus. Lord, dalangin ko po ang aking mga pamilya. Hindi ko alam paano nila isa-celebrate. Hindi na yun mahalaga kung papaano. Basta ang mahalaga, kasama ka namin. Dalangin ko sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga probinsya. Dala ay kagalakan. Na huwag magpasikat, magpainom. Huwag magbigay ng layaw sa inuman, lasingan, na mauwi ba sa drugs. No, Lord, huwag mo kaming hayaan ang pera namin will go to these vile things. But I pray, Lord, that we will be instrument of joy, instrument of laughter, that we will be instrument of righteousness. Ang mahalaga, makakain. Ang mahalaga, makaabot. At ang mahalaga ay ang pag-ibig sa pamilya. This time, yung mga nagbigay sa amin last year, nakawalang parinig, walang paramdam, probably ay dumadaan sa pagsubok. Kami naman ang magbibigay sa kanila. Ang inaanak naman ang magbibigay kay ninong. Ang anak naman ang magbibigay kay tatay. At ang mga pamangkin naman ang magbibigay kay kita. Upang salubungin ang diwa ng Pasko. Putulin ang gawa ni Herodes sa aming buhay. Kaya ngayon, kami nagsa-celebrate, nagsasabi, Lord, pinanganak na ang hari. Naghari na ang araw. Andyan na ang liwanag. At ang busilak ng katotohanan ay pumanaog na. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng amen. Hug somebody. Sabi mo sa kanya, yan lang ang pamasko ko muna sa iyo. Ha?